Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakagulantang na balita dahil linaglag na nga ni Jeff Tumbado kung sino nga ba ang kanyang mga kasabwat. Ito yung whistleblower na sinakripisyo nila. Ngunit tila bakit linaglag, pati nga si Kong Akop ay damay dito. Pati nga si Sandro Marcos. Dito nga natin makikita mga kaibigan sa statement ni Jeff na talagang sa suhol na 5 million ay kasabwat nga raw sila. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga rin matiis ng mga whistleblower na ito na sila lang ang mapaparusahan at talagang idadamay na nila ang kanilang mga mastermind at protektor. Kung titignan natin mga kaibigan, grabe ang panunuhol na ginawa nila dahil 5 million bawat isa. Dito natin makikita mga kaibigan na ang pera ng taong bayan ay pinangsusuhol lamang pala. Dito natin makikita na talagang kawawa ang ating mga kababayan na nagbabayad ng kanilang mga tax dahil sa pangungulimbat ng mga congressman at ng mga tambaluslos na ito. Kaya naman hindi nga ito pinalagpas at talagang madadawit at dapat kailangan talagang maimbestigahan at huliin na ang mga protektor at mga mastermind neto, gaya lamang ng linaglag ng whistleblower na si Jeff Tumbado na ito. Dito natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga kakurap ang mga politiko na opisyales na talagang puro na lang panunuhol ang kanilang ginagawa. Ngayon nga ay maiimbestigahan na sila at mapaparusahan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Contempt ng Kamara at tuluyang ipinakulong ito. And the allegations or accusations you have stated in media generally were the following. 1.5 million is paid in exchange of approval of franchise, securing routes and special permits. Tama po ba na sinabi niyo yun? 5 million pala, hindi Yeah. 1.5 million. Yes, Your Honor. And sinabi mo rin doon na corruption would reach DOTR and Malacanang. Tama rin po? Yes, Your Honor. And then sinabi mo rin na dalawang congressmen ang involved. Wala po ako natatandaan na sinabi ko may mga involved na congressmen, Your Honor. Ang sinabi mo doon sa interview, sinabi sa iyo ni Attorney Guadis that 2 congressmen were also in on the collection of 5 million from transactions such as the opening of new routes or franchisers. Sa GMA News yan. No, Your Honor. Hindi po na-miss lang po ako. Anong na-miss? Could you please Na-miss- clarify? Na-misinterpret lang po ako Hindi sa mo sinabi. sinabi o na-misinterpret ka. Na-misinterpret po nila. So, ibig sabihin, Wala. ano ang binanggit mo? Hmm. Ako ang hahabol sa iyo, iho. Kasi, according to Madam Maki Pulido, tinawagan niya ako nung araw na yon. At sinasabi na merong 2 congressmen na sinabi ni Attorney Guadis sa iyo na kasama sa 5 million transaction. At yung 2 congressmen na yon, huwag na kayong magbulan dalawa. Baka mamaya pag-untugin pa rin dalawa yung ulo eh. Your Honor, wala po Ang ako. 2 congressmen na yun allegedly were or are Congressman Sandro Marcos and this representation, Congressman Romeo M. Acop. Iho, I have been in the service, public service for less than 50 years. Ang Sir. kaso ko lang ay double at multiple murder. Walang corruption. Your Honor, hindi ko po kayo iniugnay sa korupsyon. Wala po akong sinasabi sa salaysay Tinatanong nga ko. kita eh. Wala po. Wala po, Your Honor. Yun yung sinabi ni Miss Maki Pulido. Wala po. Tinanong niya ako ang sinagot ko sa kanya, hindi ko pa nakikita yung clip na yan at wala pang statement si Mr. Affidavit si Mr. Tumbado. Dahil kung hindi,
sa korte kami magkikita. Oo, kasi kung kasama po kayo, kasama po din sa recantation ko po yung pangalan ninyo, tsaka ni Kong Marcos. So, in other words, hindi totoong sinabihan ka ni Attorney Guadis na may kasamang dalawang congressmen sa collection ninyo ng 5 million from monthly from transactions such as the opening of new routes on franchises. Kasi kino-quote ko yung GMA News Online. Iho. Dito. Baka akala mo hindi ako naghahanda ng ganitong mga hearing. Pinaghahandaan ko kung paano kita didikdikin. Ah, Your Honor, wala po talaga. wala. So, Attorney Guadis, wala ka bang sinabing ganun? None, Your Honor, and with the permission of the chair, may I issue a clarificatory statement on About? how he came to LTFRB? Because I did not really personally bring him. He was recommended to me by a very close friend. That's why I took him in as an executive assistant. Kasi nakalagay dito sa sa affidavit niya. Yes, Your So, Honor. lesson learned, attorney. Huwag kang maniwala sa close friend mo. Naniwala po kayo kaya tuloy nadala nyo. Ngayon na nangyayari na ito. May I further say just for 1 minute, Your Honor? When I was in the LTO, I have a communications team. When I was transferred to LTFRB, I was looking for an executive assistant. And that person who used to head my communications team in LTO endorsed him. And I value the endorsement of that person. That's why I took him in. Not because I know him, but because of the person endorsing him. And for that, I took him in as my executive assistant. That is for the record, Your Honor. Thank you. And for the record, iuulitin ko. Hindi ako nagkakaso sa 40-year service ko sa Philippine Constabulary, Philippine National Police ng kasong corruption. During the time of then President Fidel Ramos, pinag-submit din kami ng courtesy resignation. I only submitted a one-line courtesy resignation. At hindi na ako na-interview kasi walang bahid yung record ko sa corruption Iho. Pero kung tatanungin mo ako anong mga kaso ko, multiple murder lang naman. Dahil sa Kuratong Balileng, kinasuhan ako noong 1995, na-quit ako noong 19 years thereafter. Second term na akong congressman by the Supreme Court. Iho. Now, may binabanggit na text messages na sinasabi ninyo, splices. When you say splices, would you ibig bang sabihin nun, it does not exist, Mr. Tombado? Yung binigay sa iyo na kopya ng mga text messages. Naka-flash din dito kanina. Your Honor, gawa-gawa ko lamang po yun. Gawa-gawa mo yung text messages na yon. Papunta kanino? Kay Chairman po. Kay Chairman Guadis. Gawa-gawa mo. Paano mo ngayon mapapaniwala kami at ang publiko na meron kang sinasabi mong totoo na nasabi mo na at meron ka rin sinasabi, nasabi na sasabihin mo ngayon, hindi totoo? Nalito po lang ako kanina sa tanong, Your Honor. Ilan taong ka na ba? 47. 47. Ilan ang anak mo? Isa. Isa? Opo. Ilan ang asawa? Isa lang. Isa. Hindi ka nga nalilito Di ba? Ang galing mo sumagot Tapos ngayon sasabihin mo, nalilito ka sa mga statement mo? Ano? Huwag mo kaming palusutan rito. Kasi yung 10 days mo, dadagdagan ko uli ng 10 days Ha?
Don't ever think na ako'y nagbibiro dito. Alam ng mga kasamahan ko, hindi ako nagbibiro talaga pag hearing. Yung binabanggit na sa messaging, sa splice na sinasabi mo ay 7 cooperatives of UV Transport in Region 3, 105 units changed from high age to high roof in the amount of 10 million. Hindi rin totoo ito? Gawa-gawa mo? Ano? Uy, hindi ka nakikinig sa akin. Sagutin mo ako. Totoo ba ito? Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Okay. Alam mo, Mr. Chair, bibigay ka rin pala eh. Mr. Chair, may I be recognized? Sandali lang, Tony Guades. You are invoking your right to remain silent. Dahil yun ang kwan ng iyong lawyer. Eh kasi iho, sa tingin ko bilang investigador, kasama ka rito eh. Ha? For all intents and purposes, kasama ka rito sa katarantaduhang ito. You're equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Nandun ka na eh. Kasama ka. Sumama lang ang loob mo, sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagka-onsehan. Kaya ka kumakanta eh. Iho, huwag kang umiti. Dahil banda-banda ron, mabubura yung ngiti mo na yan. So, ito rin. Meron din sa messaging na yon, galing din sa'yo, RDCJ and Grab operators, 27 units, 810,000. Would you also invoke your right to remain silent, Mr. Tombado? Yes, Your Honor. Yes. Sino itong RDCJ? Mr. Tombado, sagutin mo ko. Your Honor, sa pagkakalam ko siya po yung pangalan, pero Ikaw nagpadala nito eh. Di ba? Yes. Sinabi mo lang kanina. Di alam mo. yes, Your Honor. Oh. Sino? Si RD Marbella po. Sino nga? Si RD Marbella po. Anong pangalan? Ano yung C? Carl Shah. Hindi mo nga tinitingnan mo yung pangalan niya eh. Hindi mo ka rin sigurado Hindi po eh. po kasi siya malimit po nga po Pero sa office. RDCJ, bakit? Ito ba ang tawagan ninyo doon sa LTFRB? Yung mga operators po, tawag sa kanya RDCJ. Oo, ng Region 3. Region 3. So, you also invoke your right to remain silent. Ha? Yes, Your Honor. Aha. Yung SV3, sino yun? Nandun din sa messaging mo. SV3. S, Sierra, V, Vista, 3. Sino yun? Operator din po. Operator Yes. ng Transport cooperative po sa Muntinlupa. sa Muntinlupa. Paano mo siya kilala? Lumapit po siya sa akin yung may press conference noon, yung Press conference saan? yung nagpa-press con po ang Magnificent 7 noon, way back po. Doon mo siya nakilala. Yes, tinawag niya, kinalabit niya ako. Tapos humingi po siya ng assistance sa akin kung pwede daw po makalapit kay chairman. Ang tagal na daw po silang nagfa-follow up sa mga papel nila hanggang ngayon, hindi pa nila nakukuha. So, kung maaari po daw na samahan ko po sila, matulungan para mailapit kay Chairman Guadis yung kanilang mga grievances, yung kanilang mga problema sa papel. Yung SB3, yung message na nakalagay doon sa binigay naming kopya sa iyo,
SB3, open and close parenthesis, given the first package. Anong ibig sabihin nun? Mag-i-invoke ka uli. Honor. Ha? Yes, Your Honor. I invoke my You asked your lawyer, bakit ka nag-i-invoke ng right to remain silent mo? Ikaw ba itatamaan? Tanungin mo yung lawyer mo. Otherwise, kailangan mo sagutin. Kung hindi mo sasagutin, I will cite you in contempt. Yes. Hindi ka naman maapektuhan dito sa tingin ko. Maapektuhan ka ba? Abogado itong kausap mo, iho. Investigador pa. Sagutin mo. Yes, Your Honor. Tinanong mo na abogado mo? Ikaw ba ay tatamaan nito kung magsasalita ka? If cases are going to be filed? Yes, Your Honor. I invoke my rights to remain silent. So, when you invoke your right to remain silent, kasama ka rito. Kasi kung may kakasuhan kami, makakasama ka. Tanong mo yung abogado mo. Ha? Yes or no? Yes, Your Honor. So, in other words, kasama ka sa lahat ng transaction na ito na nababanggit sa pagbabayad ng 10,810,000 at saka doon sa SB3 given the first package. Kasi in these three incidents, you invoke your right to remain silent. And you can only invoke your right to remain silent kung tatamaan ka. Kung hindi ka naman tatamaan, why should you invoke your right to remain silent? Your Honor, yung 10 million, hindi po nag-materialize po yan. Eh di, kinukonfirm mo lang na may nangyaring ganyan. Ikaw naman. Nilalapit pa lang po nila. Wala pa pong involved. That's your allegation. Kasi, why would you invoke your right to remain silent? Bakit mo invoke yung right to remain silent mo kung hindi naman pala nag-materialize? Paano ka kakasuhan? Ikaw naman, Iho. Okay? Next, meron kang charges na in-air sa media noong October 9, nirecount mo 2 days thereafter. Tapos when you appeared sa CNN Philippines in October 20, nag-appear ka ba ron? Hindi? No, Your Honor. Hindi ka na-interview? No, Your Honor. No? Hindi ka na-interview? Hindi po. Ha? Na sinabi mo doon sa kwan na na-pressure ka lang doon sa pag-withdraw mo ng corruption allegations against the agency and now you're standing by your earlier statements? Na-pressure po ako dahil nangangamba po yung mga mahal ko sa buhay na kung itutuloy ko po ito. So, inaamin mo ngayon sa amin, sa publiko, na kaya ka nag-recant ay dahil natatakot ka sa mangyayari sa buhay ng iyong mga pamilya. Kasama na po yung pagkikipag kasundo ni Chairman Guadis na Anong sinasabi mong kasunduan yun, Nico? kasunduan po na yung mutual understanding na bigyan ko po siya ng pangalawang buhay, ibalik ko po yung kanyang reputasyon, ibalik ko po yung kanyang career. Bigyan mo siya ng? Ibalik ko po daw yung kanyang career, ibalik ko po yung kanyang reputasyon, bigyan ko po siya ng pangalawang buhay. So, because of that, nag-recant ka? Yes, Your Honor. Hindi dahil sa sinasabi mo na ikaw lang ay sa bugso ng iyong damdamin na nabanggit mo lahat yung mga sinabi mong allegations. And if I may add na
Wala po talaga akong direct knowledge na may participation po si chairman sa anomalies. Wala. Yes, Your Honor. Pero doon sa iba, meron ka. Yes, Your Honor. Kagaya ng, Sa legal. alin? Sa legal po. Sa legal. Yes. Anong alam mo sa legal? Um, Yung pong may kakayahan po ang legal na buhayin po yung patay na franchise na hinihiling po nila na mabuhay po sila na maibalik sa kalsada. Uh, Kindly ask your lawyer, doon sa mga binabanggit mo ba, would it stand in court, both administrative and criminal? Your Honor, depende po sa mga ebidensya po. Anong ebidensya meron ka? Sige. Magbulungan na lang kayo na magbulungan dyan. Mismo po yung operators, Mismo yung mga operator sa ano? opo, nagsumbong po sa akin. Pinarating po na ganyan po yung nangyayari. And ano po yung ginawa ninyo nung nagsumbong sa inyo yung mga operators? Kasi ano po ba ang, unang-una, ano po ba ang sinumbong sa inyo ng mga operators? Na hinihingan sila ng pera o ano? May ganyan pong may ino-offer po kasi ang company pera, pero hindi naman po nag-materialize. Nailapit po sa akin at isinumbong ko rin po kay Chairman Guadis. Ano nga sinabi nila specific na violation na ginagawa ng legal department ng LTFRB? Kasi ikaw ang nagbanggit ng legal department hindi naman ako Sinusundan ko lang yung mga sagot mo, iho Kasi gano'n ang investigador. Yung request po nila na may buhay po ulit yung kanilang prangkisa. Dahil Hindi po ba kasama sa proseso yon para mabuhay ang isang prangkisa? na-dismiss na po sila, hindi na po sila pinapayagang mamasada. Tapos ngayon, ano nangyayari? Wala na po akong alam tungkol po doon. Yun na lang po. Wala ka nang alam. Ano ang problema doon, iho? Doon sa kaalaman mo. Would you know whether o alam mo ba kung pwedeng magsampa ka ng kaso o hindi? Umakyat po kasi sila sa akin. Hindi nga, sagutin mo muna ako. Nandiyan naman yung abogado mo sa tabi mo. Binabayaran mo yan let him earn his keep. Yun nga po, Mr. Chair, naisumbong po sa akin yung mga reklamo nila. After nun, inilapit ko po kay Chairman Guadis at hanggang doon na lang po ako. Nasa level na yun. Paiwas na yung sagot mo That's expected dahil bulong na abogado mo. Pero dahil lang doon, may nagsumbong sa'yo, sinabi mo kay Attorney Guadis, you do not even know whether it was acted upon. Ang conclusion mo, may kalintigan nang nangyayari. Your Honor, pwede pong ano po, yung question po ulit kanina. Hindi ko Yes. po na Ganito po yun. Sinabi mo kanina na may mga taong lumalapit sa iyo. Gustong buhayin yung kanilang prangkisa na patay na kasi bubuhayin di ba? Tapos, inilapit mo kay Attorney Guadis. At wala ka nang alam
after that, di ba? Yes, Your Honor. Anong kalintikan ang alam mo na nangyayari? Doon sa kaalaman mo na yun. Yung bribery, Your Honor. Anong bribery doon sa pangyayari? Tanungin mo nga yung abogado mo if the elements of bribery are presented. Nag-o-offer po kasi sila eh. Ng Tanungin mo muna yung abogado mo kasi hindi ka abogado eh. Krimen yung sinasabi mo eh. Your Honor, nagpatulong po lang sila pero hindi naman po natuloy. Okay. Anong krimen yun? Wala po. Ay kanina meron kang binabanggit eh. Yun po yung What I'm trying to tell you at ang sinasabi ko lang sa iyo, Iho, is that medyo piit-piitin mo yung bunganga mo sa pagsasalita dahil sa sama ng loob. Ang sabi nga nila, sabi ng mga mas matatanda sa akin dahil may edad na ako eh. Ang sabi niya, huwag kang magbabanggit at magsasalita kung ikaw ay galit, masama ang loob, napabayaan ka, o binasted ka ng girlfriend mo. Dapat hindi ka nagsasalita ng basta-basta. Alam mo kung bakit, Iho? Para sa akin, may motibo ka na mag-accuse na lang ng lahat ng tao rito. And your motive is not good. Ang tanong ko sa iyo, panghuli, Iho, kung hindi ka inilipat ni Atty. Guadis, kakanta ka ba ng kagaya ng pagkanta mo ngayon? Your Honor, yun po isang dahilan kung bakit ako lumantad dahil po sa Sagutin mo muna yung tanong ko. Kung hindi ka inilipat ni Atty. Guadis at hindi ka ni-intriga nung executive assistant ni Atty. Guadis, I remain siguro sa office, Your Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nagulat nga ang maraming netizen dahil pala si Sandro Marcos ay talagang may tinatago na kababalaghan na talaga naman linaglag ni Jeff Tumbado. Kaya naman dapat imbestigahan ang imbestigahan at parusahan ang dapat parusahan. Dapat huwag pakawalan ng ating mambabatas ang mga ganitong kaso dahil talagang kawawa ang taong bayan dahil pera nila ang kinilang ginagastos at pinangsusuhol. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.